mga halal na pinuno at mga appointed na pinuno at mga nagtatrabaho, nagboluntaryo pero may pera, may sweldo, ang ano doon ay para ano sila, para meron silang sinusunod na mga provision na in-enumerate ng taong bayan. Linaw nun, we the sovereign Filipino people, tayo ang bida. Hindi ang mga halal, hindi yung mga appointed, hindi yung mga military, hindi yung mga pulis. Taong bayan lagi ang bida. Umpisa pa lang, bungan pa lang pinapakita na. Imploring the aid of Almighty God in order to establish a just and humane society. Ano yung just and humane society? Makatao. Yung patas. Okay. Sa tingin nyo ba walang paglabag sa konstitusyon? Diyan pa lang sa preamble. Sa tingin nyo ba hindi malinaw yung preamble natin, yung gusto natin, yung binibigay natin na pamantasan, yung parameters, sineset natin We the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God in order to establish a just and humane society. Anong ginawa kay Bantag? May katanungan may ginawa kay Bantag? Wala. Yung ginawa kay Tebes. Yung ginawa kay Pastor Kibuloy. Yung ginawa sa kay OJC, nagukay pa sila. May heartbeat daw May heartbeat. So, yung ginawa kay yung kay Pastor, sino to? Si Ka Eric and si Lorraine Badoy. Love you kay Doc Lorraine Badoy. Badoy. May justice ba doon? Tanong lang sila. Tapos doon, sila? Ano yun? Guest sa Senado. Inimbitahan lang sila. Parang resource person. Inulong. Anong ginawa doon kay Wilkins, Villanueva? Kay Grijaldo ngayon. Si Wilkins ba, pinakawala na? Pinakawala na. Natakot kasi sila dahil sa yung plus 88 nagreklama. Nag-manifesto. Kay Grijaldo, wala nagpe-petition kahit PNPA. Oy, mga PNPA, mag-petition naman kayo, mag-ano kayo. Umilos naman kayo kasi karapatan ninyo. Kawawa si Grijaldo. Huwag kayo takot na takot. Meron tayong batayan, may konstitusyon tayo. Hindi yan inciting to sedition, That is explaining yung karapatan ng mamamayang Pilipino. May karapatan si Grijaldo. Kernel yan sa PNP, puta na babastusin nila, ganyan. Ikukulong nila, gago yung mga congressman. So, ang tanong nga is it just? Hindi. Is it humane? Puta, Paskong Pasko, pre. Kinulong ka, puta mga langyayan talaga Mantalang sila, nag-break sila, kasama nila yung mga yung mga pamilya nila, kasos nila yung taong bayan pera. Puta yung mga yan, Just and humane society. Ano yung susunod? Humane society. Ano yung susunod doon? In order to establish a just and humane society. Wala ibang klase ito. Justice, freedom, love, equality, and peace. So nila, wala. Nawala. Ibang pagkakuan niya. Organized. 1987. We the sovereign Filipino people. Okay. We the sovereign Filipino people. Ang ganda yung konstitusyon natin kung tutusin mga kababayan. Ito na. And establish a government that shall embody our ideals and aspirations. Imagine, paano intindihin mo, bro? Establish a government. Magkaroon tayo ng isang gobyerno that shall embody our ideals. Puta mo na. Okay ba sa iyo ideal ba natin yung magsimot, magdroga? Ay, napamali Ideals to promote. Okay ba sa'yo yung magnakaw? Ay, hindi. Ideal ba ng Pilipino yung magnakaw? Hindi tinuturo sa atin. Ideal ba ng Pilipino yung siraan ng kapwa Pilipino?
gawa ng mga vlogger na yan, mga ano, binabayaran. Ideal ba ng Pilipino yung abusuhin mo yung iyong posisyon na sinumpaan mo na i-uphold may konstitusyon? Alam ko na ideals yung para sa kabutihan ng taong bayan, ng ating mga kababayan. Ang ideals natin ng Pilipino is ayaw natin ng gera, ayaw natin ng gulo, gusto lang natin matagwasay na buhay, tahimik, walang kaaway, yung kaya mong kumain araw-araw, yun yung gusto natin. Walang kriminal, walang sakuna, hanggat maaari kaya natin panindig. Yung buhay may pamilya, yun yung gusto natin, wala kang kaaway. Yung kaya mong mabuhay ng maayos. Pero yung gobyerno, hindi ganun eh. Nawala na oh. Nawala na. Saan? Nawala. Kalaki. Hindi. Oh, sige. Tapos, so, dito pala, may safe lang na, ano? Wala. Ay, nako, embodied ideas and aspirations. Yung ating inaasam-asam. Inaasam ba natin malugmok ang Pilipinas sa korupsyon? Sa droga? Hindi, di ba? Ang gusto natin, maging Singapore ang Pilipinas. Kaya nga, dito pa lang mga mapapamura ka eh. And then, promote the common good. Ano ba yung common good? Common good ba yung ginagawa nila ngayon? Common good ba yun? Na may kasalanan ka, habulin ka. Yung Anong kasalanan kaya ginagawa natin? Yung kasalanan mo na nagtatangkol ka ng bansa. Ayun, kasalanan ba yun? Na pinagtatanggol mong bayan mo? Magpakulong ka na lang. Ay, sila, ikukulong natin. Oo. Kaya lang problema, ang taong bayan, hindi naman kumikilos. Yan sila, hindi nga. Kaya nga ni-explica mo eh. Hindi mo nila So ngayon, magtumo na sila kikilos na. Ewan ko. Ayon sa batas. Ewan ko. Conserve and develop our patrimony. Anong ginagawa nila? Binabangkarote tayo. What is patrimony? Patrimony is yung yaman ng ating bansa natin. Yung yaman na natural resources, yung yaman na nakuha na at nakalagay sa treasury. Yung yaman na siyang aasahan natin para sa kabuhayan natin ngayon at sa future na henerasyon ng mga Pilipino. Paano yung binita nilang ginto? Gago eh. Okay lang yung binintang ginto. Bangag. Okay lang yung binintang ginto kung mayroong nakikita tayo. Pero ganun kasi sir ang mga bangag, nananakaw. Yun yung isang mga talaga, yung normal na adik, ang isang normal na adik, ang kanya talaga magnanakaw talaga siya. Tapos ito, una nga ako. Imitilan sir, nainom imitilan. Nainom na. Kailangan ko na lang yung asawa ko. Alam mo, nagsasakripisyo tayo. May lang. Ang problema lang, tayo lang nagsasakripisyo. Sana. Trabaho mo na, tapusin natin. Trabaho mo na ako, sige. And, ano to? Conserve and develop the patrimony of our patrimony and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence. Okay yan. And democracy under the rule of law. Oh, shucks. Under the rule of law. Wow! May rule of law ba yung mga nakaraan na ginagawa? May rule of law ba yung ginagawa nilang pagnanakaw? Hindi nila sinusunod yung batas eh. Tingnan mo yung question ni Dr. Lorin Badoy. Yung 2 billion na natira. Hanggang ngayon, hindi pa nila na-explain saan napunta yung pera. And now, si Vice President Sara Duterte, inahabol na 100 million. 125. Pero yung 2 billion, something like that, baliwala sa kanila. So, ibig sabihin, ang batas lang na-apply sa kalaban nila. Correct. Double standard. Double standard. Nako. Dapat sila ikulong natin. Kaya nga tingnan mo dapat in order to build a just, ibig pantay. Wala eh. Tapos a blessing of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth. Katotohanan. Ano ginagawa nila?
fake news, fake news, fake news. Pabalik ka rin nila, Tayo fake na- news tayo. Oo. Kayo. Hindi, kayo, yung fake ngayon nga, yung nilabas na yung mga blank-blanco, fake daw yung ginawa na nilabas Yun ni nga, sinabi Congressman. tsaka ni Digong, Oh, tsaka ni Ungab. Ungab. Hindi Ungab. Ungab ba yun? Ungab. Ungab. Ay, sorry hindi ko na. Pag ganyan ko, tumama yung ulo ko sa ano. So, Ungab. 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 Mm. So, yun nga. So, yung narrative nitong gobyerno na to at kanyang mga supporter, pagka para sa kanila, kakabig sila, ang kaya nila, pwede nilang i-violate ang batas, ang konstitusyon. Nandito pa lang tayo sa preamble, mga kababayan. Wala pa tayo sa... Wala pa tayo dun sa detalye. Oo. Tapos no na freedom, truth, justice, freedom, love, equality, and peace do ordain and promulgate this Constitution. Sino nag-ordain at nag-promulgate ng Constitution? Sa umpisa, ang linaw, we the sovereign Filipino people. Not the president, not yung pare, not yung judge, not yung armed forces o PNP, not the congressman, Kaya nga, the Filipino people. Kaya nga, the sovereign. lahat tayo. Oo. Kaya nga, wala eh. Wala. Kaya may problema kayo. Ang problema ng bayan, hindi nyo kasi naintindihan. Hindi nyo Eh, naintindihan nila, gago lang sila. Hindi, yung mga kababayan. Ito, Yung nanonood babae sa'yo. natin. Yung iba, hindi naintindihan. O kaya, dahil sa tagal-tagal ng ginagawa ninyong paghahanap buhay, trabaho, tax, eh, nakalimutan nyo na yung halaga ninyo. Kaya kami nandito, pati yung mga commander namin, yung FGF namin, itinataguyod namin, binabalik namin yung karapatan ninyo. Hindi naman nawala eh. Nandiyan yung karapatan ninyo. Kaya nga lang, nakalimutan nyo. Na isang tabi ninyo. Pero ako, nakita ko sir, na nagpapasalamat rin ako kay Pangulong Marcos sa ginawa niya. Ah. Kung hindi niya ginawa yan, hindi natin na pag-usapan ngayon ang konstitusyon. Dapat na So, dapat na tayo. So, yung sa ginawa niya, napag-usapan natin ang karapatan ng bawat isa. Dapat natutulog. So, dapat nagpapahinga na tayo. Pero, Ano ngayon, naka-safe house tayo. safe house na bulgar. Hindi kasi, kung hindi tayo mag-safe house, wala, baka birahin tayo eh. Tarantado itong gobyerno. Alam naman natin na kaya nilang gawin ang gusto nilang gawin. SFSR. Oo. Saan? Lumalaban tayo. Ang baril natin sa Panginoon. National territory. So maliwanag. Preamble pa lang, ang dami nilang sabit. Ang dami sabit. Gusto ko linawin ulit basahin ko ulit para ma-stress. We the sovereign Filipino people. Kung unang-una. Pakinggan mo ito General Torre. Pakinggan mo. Baka hindi mo alam. Lahat na sila, lahat kayo. Pangulong Marcos, lahat kayo. Walang pinipili. Mag-review kayo sa 1987 Constitution. Marcos, Lisa, Tamba, Congressman, Senado, lahat kayo, AFP, PNP, mga kababayan, MUP, lahat kayo, intindihin ninyo. Kasi ang kagaya namin, minsan lang dadating sa mundo na to ng Pilipinas. Pwede kaming mamatay, pwede kaming mapabayaan na lang namin yung manigas na lang tayo. Kaya pahinga tayo. Kayo, tama na. Ayan na natin. Pabayaan natin. No? Di ba kasi may lilitaw ngayon? May May lilitaw kasi labasan ng Constitution. Baka may lilitaw na tatapang ng taong bayan. Hindi. Ang karamihan dito, sa social media na sila, sulat ng sulat. Kaya nga dyan, wala naman. Tapos kailangan talaga aksyon. We the sovereign Filipino people. Ikaw naman, exciting ka eh. Hindi ako eh. Ako nga kinasuhan eh. Eh sila. Alam mo sir, kaya hindi ako kinakasuhan. Alam mo sir, bakit ako hindi kinakasuhan? Alam ko kung sinong babalikan ko eh. Di ba nakasuhan ko na ng mga kudita noon? Di ka nakasuhan? Ay wala, magaling tayo yan eh. Ako ang galing ko eh. Isipin mo yung Pong Ranger, hindi dapat nakasuhan. Oo, eh, dahil tayo.
Dahil sa'yo, kaya nahito ang Civil War. Tapos lalaitin ka na ng mga gumbong na mga gago nga eh. Ay, nagkamedalya ako. Blackers! Ay, kamusta Blackers ha? Mag-research siya kayo. Hayaan mo na, mga bukol talaga. Alam mo sa totoo lang kayo mga Blackers, hindi na tayo ng balahin mo sa itsura nyo pa lang, hindi ako tayuan. Anong kinalaman nyo sa laban ng gera? Haba tayo, haba na. Oo, sige, gusto siya. So, ulitin ko preamble para malinaw. Lahat kayo pakinggan nyo bongbong, lahat kayo, hanggang pinaka-private, mga MUP retired, mga MUP retired nang inaasam-asam nyo lang pensyon, tapos ngayon nagagalit kayo, wala yung pensyon. Sige pa, kasi pensyon lang no? Wala, tapos kanya-kanya tayong Pilipino, siraan pa na siraan. Pwede ba intindihin yung konstitusyon natin? Yung iba nga dyan gusto palitan palitan na lang With the sovereign Filipino people, malinaw na malinaw tayo, mga mamamayang Pilipino. Nasa itaas tayo, sovereign. Imploring the aid of Almighty God. Lagi tayong humingi ng tulong sa Poong May Kapal. In order to build a just, pantay, walang double standard, pantay, a just and humane society, makatao. Walang parubalan, walang pardugalan, walang bastusan ba? Humane Pero bago tayo umabot sa humane, kinakailangan ditisin natin yung mga mali. Ayusin natin yung mga mali. Kung kinakailangan nga mag-revolutionary government para i-reboot natin yung sistema kasi yung mga sistema natin through the years nagkaloko-loko na. Kaya nga, ang layo ng deviation dito Ang layo. Okay. Lahat nababayaran Bastusan na nga, na-corrupt na. Lahat, basta pera-pera. Okay. Humane society and establish a government that shall embody our ideals. Pero nga sabihin mo, and aspirations. Promote the common good. Promote the common good. Tapos nun, grabe naman ito sa namin mo. Conserve and develop our patrimony. Makilitra. And secure to ourselves, madumi, and ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy. Yun ang gusto natin Yung gusto natin, embody our ideals and aspirations. Promote the common good. Hanggang sa pinakamababang antas ng buhay ng isang mamamayang Pilipino. Yun yung common. Pero nangyayari, nahahati. Yung mahihirap, kawawa. Yung mayayaman, nagpapayaman. Walang pakialaman, kawawa. Yung mga batas natin para sa mayayaman. Para doon sa kakabit. Tingnan niyo yung natin, maling batas. Yung sa mining law, mali yun. Kasi ang kumakabig na malaki, yung nasa itaas yung LGU, o konti yung pera, yung papasok na pera sa kanya. Pero ang nawawalan, ang napiperwisyo, yung mga nasa ilalim. Gawa ng mga mining tailings, di ba? And then, conserve and develop our patrimony. And then, nilulusta yung pera, basta-basta, yung lahat ng ating mga resources, mali yung allocation. And secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law, a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Tayo, mga kababayan, do ordain and promulgate this Constitution. So, malinaw na malinaw. Nilagay natin sa preamble, yung kung sino man ang gumawa nito, yung inatasan noon, 1986-87, na ayusin to, maliwanag na maliwanag, inilagay dyan yung minimithi ng mga mamamayang Pilipino. Mamatay man tayo, yung mga susunod na henerasyon, yan din ang gusto nila mangyari. Kasi generic yan, generic. Kahit sinong tao, basta matino, yan ang hinahanap. May hustisya, may katotohanan, may magandang pamamalakad na gusto, merong freedom, may justice, may pantay-pantay, common good, At yung ating mga resources at ating mga yaman na likas ay nababantayan, naaarugan. Hindi nilulusta, hindi sinasyabi yung pinakabig ng mga gustong magsamantala, samantala yung talagang dapat na
dapat yung pantay-pantay eh. Kasi yaman yan ang lahat. O hindi kaya yung mismong lugar na pinagkuhanan, dapat yon ang mas malaki ang share. So there's got to be a way. Dapat ganon ang thinking. Pero generally, nilagay natin lahat sa preamble yung gusto natin mangyari. Kaya yung mga gustong palitan ng konstitusyon, mali rin eh. Kasi ang ilalagay nyo rin sa umpisa, preamble, ganito rin. No? Kaya yun national territory. National territory, ikaw na bumasa, may salamin kayo. Okay, national territory comprises the Philippine archipelago with all islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of its terrestrial, Sige, consisting of its terrestrial, fluvial and aerial domains, including its territorial sea, the seas, the subsoil, the insular shelves, and other submarine areas. The waters around, between, and connecting the island of the archipelago, regardless of their breadth and the dimension, from part of internal waters of the Philippines. That is Article 1. Ulitin natin, sir. Tama na. Okay. Ulitin natin. Sana, the national territory. National territory comprises the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein. Lahat ng isla. 7,641. Malinaw, di ba? 6,000. 7,107 dati nung bata tayo. Ngayon, nadagdagan pa. 7,641. Okay. Waters and embrace therein. So, internal waters kasama yun. And then, and all other territories over which the Philippines has sovereignty. Kasama yung West Philippine Sea dyan, kasama yung Sabah na may claim tayo, and yung sa Philippine Rights lately na kasama yun sa ating pag-aari. As defined by international law, UNCLOS, United Nations Convention on the Laws of the Seas. So, maliwanag yung atin teritoryo over which the Philippines has sovereignty on or jurisdiction consisting of its terrestrial, fluvial, and aerial domains. Okay? Including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the insular shelves, and other submarine areas. Para hindi kayo mahirapan, lupa, langit, dagat, ilalim, lahat yun sa damay. So, may langis sa silalim, may gas sa silalim, damay, atin yun. Merong mga tanim, atin yun. Yung ginto, atin yun. Lahat. Deuterium, atin yun. Lalim-lalim na nun, di ba? Okay, so the waters around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth, yung ano niya, yung lawak pa, and dimensions form part of the internal waters of the Philippines. So, maliwanag, walang problema sa teritoryo, no? Sinabi kung nasaan yung teritoryo. Ano yung West Philippine Sea? Yan yung isa sa pinoproblema. Na pwede magkaroon ng digmaan with China dahil dyan sa teritoryo. Teritoryo na yan. Hindi teritoryo. Rights, Rights. Kasi meron tayong 200 nautical miles na pwedeng as defined sa UNCLOS na parang exclusive economic zone ang tawag. Pwede tayo mangisda, exclusive economic zone. Exclusive economic zone. So, ibig sabihin, pwede mangisda ang bawat in between, in boundary. Alam niyo, hindi dapat pinag-aawayan. Kasi ito yung dagat. Ito, nasa likod namin, yan yung dagat. No? Ako yung China, ito yung Pilipinas, ayan, no? So, ito yung West Philippine Sea sa gitna namin, no? South China Sea.
Hindi nyo naman pwedeng sabihin yung isda dyan hanggang dito ka lang Hanggang dyan yung sa 200, iyo yan. 200 yan, iyo. Hindi mo naman masasabi sa isda na huwag kang pupunta dito sa Pasko. Ibig sabihin yung 200, ito yung boundaries, may 200 ka. Meron din ako. Meron siya. Ibig sabihin mag-Christian siya. Yung gitna, international waters. International. So pag pinasok bawat isa, magkakaroon tayo ng ano. Prison niya, prison. Ano yan? Overlapping. It's territory, it's boundary. Pero pasok yan sa internal. Ang may-ari niyan is international. Pagka yung mag 200 kasi yung 200 mag-overlap Hindi international. Mag-usap kayo. Mag-usap na lang. Oo, alam na mag-gera kayo. Dahil sa isda. Dahil sa isda. Okay, dahil sa langis. You know, it's not right na magpatayan tayo. Si Sas magaling yan. Magaling si Sas mag-explain yan and I do believe I do follow yung si Sas Rogando Saso. Naintindihan niya. At yung iba natin na mga eksperto diyan Meron tayong claim, meron tayong exclusive economic zone. Kaya natin pinaglalaban 'yon. Kasi nga for the future generations, ayaw mo naman na ubusin yung isda. Pero kaya ng pilosopo na nasagot, hindi mo pwedeng sabihin yung isda diyan sa iyo ay yung 200, ito yung 200 mo, ito 200 yan. Ito yan, ang 200 mo. Yan, hanggang dyan ka. Yung isda mo, paano kung pumunta sa akin? O di, anihin ko. Ngayon yung isda ko pumunta sa iyo. Sa iyo yun. Nasa exclusive economic zone mo Ang problema, over the years, napabayaan yung armed forces. Samantalang yung China, 1990, nag-isip sila na lumalaki yung populasyon nila, kakailanganin nila ng resources. Kaya, kaya nilang sagarin, anihin, yung kaya nilang anihin para sa tao nila. Nag-isip ang gobyerno ng China. Yung gobyerno natin ang inisip, magnakaw. Huwag pabayaan yung armed forces. Kaya yung 30 years na nakalipas, na 15 years na development, modernization kay Ramos hanggang kay Pinoy, naglaps na lahat. May natitira lang hanggang 2027, 2 taon na lang. And then, sinabi pa ni BBM yata na mag-extend na another 10 years. So all in all, 30 plus 10, 40 years of modernization. Kaya yung unang-unang taon na minodernize mo, luma na yun. So ngayon, meron tayong mga FA-50 na jet. 12 lang yun. Kita nyo, 12 lang yun. By 20 years from now, antigo na yun. 20 years from now. So dapat dyan, continuous development, continuous upgrade, if you want to be serious sa pagiging self-reliant, sa pagdepensa ng ating teritoryo na sinasabi. Actually, exclusive economic zone, no? Kasi pag kung hindi nyo mababantayan yan, iisdaan yan ng mga insect. Pero kung sino man. Lakawan natin yan, sir, kasi ang problem ngayon, problem ng rights ng individual to include the armed forces, yung situation ngayon. Yun muna i-focus natin. Kasi dito sa Article 2, Section 3. Isa-isa na natin. Simula mo, article, nasaan tayo? Nasa Article 2 na tayo. Sige, Article 2. Isa-isa na natin. Declaration of Principle. Article 2, tapos tayo sa national territory. Yun nga. Basta pwede magkaroon ng gera dyan. Sa West Philippine Sea at saka sa Sabah. Pero na kailangan dyan, independent foreign policy. Hindi na natin yun, sir, para hindi umaba. Sige. Okay na yun. Hindi na tayo Tutulog na nga ako. Hindi, kailangan natin i-discuss ito. Kasi ito yung problema. Ikaw na mag-discuss. Hindi mo kaya mag-discuss ito. Ako na nga lang. National territory. Ako na lang kasi makukulong ka na Kaya ako, nasa labas pa ako. Article 2, Declaration of Patulogin mo na ako.
Article 2, Declaration of Principles and State Policies. Section 1, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people, in all government authority emanates from them. Naku, mabigat ito May violation, wala? Tayo? Hindi, yung gobyerno. Yung gobyerno? Ay, malaki mga violation nila. Ulitin mo ulit. Okay, ulitin natin para maintindihan ng karamihan. The Philippines, Section 1 the Philippines is a democratic. Aching ako. Okay. The Philippines is democratic. Di pa ako naliligo. Kaya pala. And Republican state. Republican state. Okay. Sovereignty resides in the people. So, kita nyo, liwanag ha? Resides in the people, in all government authority emanates from them. Kita nyo, konektado yan. Article 2, Section 1, do sa preamble. So sabi sa inyo, lahat ng lumalabas na mga articles konektado sa preamble. Yung Article 2 about the national territory at yung sovereignty, nakakonekta rin sa preamble. Kasi yung patrimony of the nation, etc., etc., gusto mong i-preserve. That's why we have to identify yung soberanya natin, yung sovereign, yung national territory natin. Identify mo kasi you will not know hanggang saan yung limit ng iyong natural resources entitled to the Filipinos and the future generation. Para maganda explanation. Kung hindi mo naintindihan yung national territory. Ngayon, ito tayo sa Article 2, Section 1. All government authority emanates from the people. No? Hindi sa presidente. Nako, liwanag. Hindi sa bise. Hindi sa Congress, sa Senate. Hindi sa AFP. Hindi sa PNP. Hindi doon sa DILG. Sino yung DILG na tatakbo-takbo ko lang. Ayun, magkakandidato ng kuhan, senador. Magkakandidato senador. Ayaw na, baka maboto. Pag nababoto, akala ko lang eleksyon. Niwe. Akala ko lang eleksyon. Hindi, huwag mong ano yan. Ma-illegal ka, Ganun ba? Oo. Ayan na eleksyon. So, all government authority emanate from the government. Tingnan nyo, yung importance niya ng provision na yan. It tells everyone, kayo mga kababayan, and everyone in government, and kahit sa private sector, yung taong bayan lagi ang bida. Because all government authority, yung power ng presidente galing sa atin. Yung power ng bise, yung power ng Congress na contempt ka, galing sa atin. Nagko-contempt ba tayo? Hindi. Pero ginagawa nila. So, tayo, pwede pala tayo mag-contempt. Pwede. So, dapat mag-create tayo ng Yung presidente na kayang magdeklara ng martial law, yung power na yun galing sa taong bayan. So, pwede natin kontrahin. Pwede kontrahin. Kasi nasa konstitusyon. Oo, malinaw. Kaya pala, hindi sila makapag-declare ng martial law dahil alam natin yung batas. Kasi sinabi ko, when you, BBM, ang ikaw nag-declare ka ng martial law, I myself will undeclare it and I will declare a people's martial law. Ba't ko nasabi yun, mga kababayan? Kasi naintindihan ko yung konstitusyon natin. Kasi yung sinasabi, all government authority emanates from the people. So yung presidente mo, yung mga ganyan-ganyan speech niya, yung mga sinasabi niya, yung mga pinirmahan niya in 2025. Delikado siya, pwede pa natin tanggalin yun. Kaya Pilipino, magkaisa tayo, para yung ilabas ngayon, pwede natin kontrahin. Doon natin iparamdam sa taong bayan na lahat ng gagawin ng presidente o ng senador, ng Congress, upper lower, pwede natin kontrahin pag alam natin labag sa batas. Basahin mo ulit yung provision. Okay.
basahin ko ulit ha, para maintindihan nyo. Yes sir, yes sir. Basahin ko. Okay, the Philippines is a democratic and republican. Revolutionary. Pagbulo na. Okay, republican. Ibig sabihin, pinapaalam na sa atin na demokrasya tayong bansa at republican. Okay, ito na yung authority. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from the people. Mga kababayan, ang lino nun. Sovereignty resides with the people. We, the sovereign Filipino people. Kaya huwag kayong natatakot sa mga tarantadong maangas. Huwag kayong natatakot. Ang mahalaga ay nagkakaisa tayo. Kita nyo ha, we, the sovereign Filipino people, all authority emanates from the people. All government authority emanates from the people. So, ibig sabihin pala niya, sir, kaya malakas ang loob natin. Oh. Because we review the 1987 Constitution. Kaya dapat kayo mga kababayan, mag-review rin kayo para lumakas ang loob ninyo na kontrahin na ng ginagawa ng national government. Gawin natin, huwag tayo matakot, magkaisa tayo. Huwag lang kami dalawa ni Supremo, kaya may tinagawin na pupuyat eh. Pero anyway, nag-volunteer naman tayo eh. Okay, dito tayo sa number 2 na tayo. Number 2. Number 2. Okay, number 2. Okay, section 2, the Philippine resources. Mali, correction. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principle of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of the peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Pero na, yan na. Yan na. Okay na. Tingnan nyo, yung hindi pwede tayong mabuhay no man is an island. Okay? Hindi tayo pwedeng mabuhay na wala tayong pakialam sa mga kapitbahay. Meron kang kapitbahay sa Asia, may kapitbahay ka sa Western government, Western countries. So hindi pwedeng basta-basta na kung ano yung sinasabi natin. Although may bearing yun, but we have to align dun sa generally accepted na mga aspirations ng ibang tao. So, meron din sila. Kung tayo merong konstitusyon, meron tayong aspirations na sinasabi as na nilagay natin sa konstitusyon natin, meron din sila kanya-kanya. What is important is naka-align tayong lahat sa international justice, international laws, etc., etc. That's why part of that is we renounce war as an instrument of national policy. Bakit? Sino ba gusto ng gera? Di ba? Pero we should be prepared for war. That's the reason for the armed forces na kinakailangan maganda. Lagi naganda. Tignan nyo nga yung mga kapitbahay natin, lahat sila may armed forces, naghahanda din sila. Yung mga powerful countries, naghahanda sila, marami silang gamit. That's why kung gusto mo maging ganon yung armed forces mo, kinakailangan, one, maintindihan natin, tayo, mga mambabatas natin, ang mga politiko natin, mga leaders natin, at tayo mga kababayan, naintindihan natin yung AAP at PNP, ang trabaho niyan hindi lang internal, merong external talaga na dapat gampanan sila. Kaya dapat natin silang alagaan. Habang walang gera, alagaan natin sila. Para pagka nagkagera sila mag-aalaga sa atin. They will risk their lives for the Filipino people. Marami sa inyo hindi naintindihan. Sabihin nyo, mga military, gago, etc., etc. Nakakatampo yun. Kaya, pabayaan kayo ng AFP, yung ganun ba? Trabaho ng AFP yung i-secure yung taong bayan. So, dito tayo sa section 3. Yung policy natin dapat, dahil sa section 2, yung policy natin dapat is an independent foreign policy. Wala tayong kalaban. Yun yung policy ni Digong, which is tama. Wala tayong dapat kilingan. Ang nangyari sa BBM, kumiling tayo sa Amerikano, although it is stated in the Constitution
parang nagkakaroon ng violation na kumikiling tayo sa Amerika by putting up the bases. Ngayon, explica ko in fairness to Marcos. Dahil sa mga nakaraan na mga presidente, mga nakaraan at only Digong, it started from Cory Aquino. No? Kasi walang problema nung kay Marcos may mga jet fighter tayo. Marcos takot Senior. na takot. Marcos Senior, takot na takot ang China noon sa atin. Tsaka may US bases tayo. Pagdating kay at saka powerful tayo noon, sir. Yeah. Kasi sir, isingit ko lang, noong napaghera kami, noong 1970 po lang, nung edad ko 14, ang nagsusupport sa amin, kasi 17 lang kami. Ang kalaban namin 400. We are only 17. So nabubuhayan kami pag dumarating yung jet fighter plane, at saka chopper. Sila ang air support namin. Without them, ma-discuss kami. Ang tanong ko lang nun, sir, bakit ngayon wala tayo niyan? Meron Ngayon lang. Ngayon lang kapanahon ni Digong. Because panahon ni Digong yun. Panahon ni Digong yun, wala sa iba. Kaya nga, in fairness nga, nasanay tayo take mo yung history, to be fair, nasanay tayo kasi na laging naabunan tayo ng Amerikano because of the US bases. After Cory Aquino, 1992, panahon ni Ramos na yan, umalis na yung Amerikano. It's not really about yung Senate natin binoto negatively na wala ng bases. Sumabog yung bulkan. And then, Amerikano nag-decide na umalis na sila. Yung mga CIA, sinasabi siya, hindi siya Amerikano decide na umalis. Bumoto nga yung Aspol ang balik sa kanila. Kaya nga. Okay. Binugulo mo Sige, sir. Binugulo mo yung utak ko Para kasi Parang kayong mga vlogger. Sige, go ahead. Nawala na. Ikaw na mag-explain. Okay. Section 3 na tayo. Sige. Okay, section 3. Ito na yun. Ito na yung hinihintay natin. Ito yung pinaka-matindi. Civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people. And the state, its goal to secure the sovereignty of the state and the integrity of national territory. Yun yung section 3. Hindi yung pagkakasulat niyan, nauna yung people sa estado. It's the protector of the people and the state. Tama? People, bagong bansa. Kaya importante yun, May tiniri lang. Kasi pwede naman sabihin, the armed forces is the protector of the state and the people. Bakit inunin people? Kasi pag walang tao, walang state. Kasi nga, i-connect mo ulit dun sa preamble. We, the sovereign Filipino people. Okay, nakakonect. Kaya talagang mahalaga, taong bayan. Hindi yung gobyerno. Second thought, yung gobyerno. Because yung gobyerno should be a government of the people, by the people, and for the people. Laging may people. So therefore, yung presidency, it's only a caretaker. Caretaker lang yun. Ng gobyerno. Caretaker lang natin. Gobyerno natin. Kaya nga, malaking mali nila. Kasi nga, sila mismo, sa gobyerno, hindi naintindihan. Dapat dyan, kunin yung constitution, ihampas lahat sa ulo. Para sa mga yan. Ihampas sa ulo nila. Para magising. Pasok sila PME, ihampas sa ulo nila yung mga libro ng konstitusyon. Para matauhan. Bakit sabi mo, sir, hindi napag-aralan ito? Hindi na napag-aralan, pang-elementary. Kaya yung, alam nyo, pinag-aralan sa PME yan. Yung lagay kong yan, naintindihan ko tulog pa ako. Ikaw lang nakaintindi, sir. Yung iba, hindi. Tulog pa ako nun. Tulog ka pa. Dahil alam mo talaga batas, kaya kahit tulugan mo. Ngayon ko lang na naintindihan. Kaya kasabi ko magpasalamat ko kay Marcos. Kung hindi niya ginawa ito, hindi natin na-review ito. Ngayon ko lang na-appreciate, maganda yung constitution natin. May mga flaw, may mga mali, pero generally okay yung constitution natin. Kaya it's a starting point. We cannot continue becoming a rich country, becoming a progressive country na hindi natin ayusin yung constitution. Ayusin, hindi palitan. Ayusin. Kahit sandamakal yung amendments dyan,
basta okay na yan, okay na ako dyan. Ayan, okay na yan. Because pinag-isipan niya. At na pwede naman natin ayusin. Kung siseryosohin natin. Ngayon, kung ayaw ninyo, di bahala kayo. Iwanan na natin. Tulong na. Tulog na lang tayo. Relax na tayo. Okay, Section 4. Ito, kadugtong ito sa Section 3, sir. Ito. The prime duty of the government, is to serve. Oh, serve. Wala na. Hindi nila naintindihan. Waiter lang siya, waiter. Waiter siya. Dapat pag isi-serve tayo ng pagkain. To serve the people. To serve the people. Tapos, and protect the people. protect pa the people. Paano rin ngayon yan? Mali. Abuso. Okay, tuloy ko lang muna. Mga babayan, tignan niyo yan. Tignan mo. Ang linaw, ang linaw. Ulitin ko, Section 4. The prime duty of the government is to serve. So, ibig sabihin, waiter sila. Tarantado mga yan. And protect the people. The government may call upon the people to defend the state. Paano the state? Hindi nila dinapupunta niya EBI. Yan, yung provision na yan, mas kumikiling dun sa paggamit ng reservist. Pagka nagkagulo. Kaya you may be called upon. Aching! Okay, you may be called upon. Mas nakakiling yan. Pero yung kasi kung titignan mo, kung kukunin mo yung first part para to emphasize something, mas konektado yan kasi doon sa pagka magkakagulo, kukunin yung reservist. Kasi tingnan yung context ng pagkakasulat. Okay, the government may call upon the people to defend the state. And in the fulfill thereof, all citizens may be required under the condition provided by law to render personal, military, or civil service. Ito yung provision na yan, gagamitin ng BBM administration to preserve itself. Imagine natin na yung kagaguhan kasi pagka nagdedelegado ang bongbong, tanda mo, naghahanda sila ng sarili nilang FGF. Yan yung provision na yan. Para i-kontra tayo. Kaya nga, baliktad ang utak ng mga yan. Hindi, actually sir, kami nag-organize nun Noon. Kasama ako nun Kasama ako sa nag-organize. Pero dahil nakita ko na with leadership, Pangulong Marcos at Bangag, at kontrolado siya ng misis niya, sabi ko, hindi na tama ito. Kailangan umiwalay na ako. Ayaw ko kasi maging sunod-sunuran sa maling patakaran na inaabuso ang taong bayan. Kaya kasalanan ko rin dito. Kaya nga iniwan ko para hindi ko maging kasalanan. Ito na nga tayo, pinupunta natin ang state. Kasalanan nung may demanda ako. Hindi nila ako dinidemanda kasi alam ko kung sinong babalikan ko. Kasi alam ko sinong kausap ko Kaya takot sila sa akin. Yun yung masama. Okay, basahin ko na sir. Yung narto ko na yata Kaya mo yun. Okay, ano ba yun? Section 4 na tayo, no? 5 na. 5 na? Ano yung 4? Hindi pa yan. For payroll thereof, all citizen may be required under number 5 na. Okay, number 5. Okay, ito rin ang matindi. Section 5. The maintenance of peace and order, the protection of life. Protection of life. Matindi Kayo, JC ginagawa pa sa atin yun? Isa kin Diyos, ginawa. Basahin mo na muna. Basahin mo na muna. Shortcut tayo Kayo, JC Okay, ulitin natin Section 5. The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and promotion of the general welfare are essential for enjoyment by all the people of the blessing of democracy. Natindi. Dito sila tinamaan sa Section 5. Sino nag-violate niyan? Sino nag-violate? Una yung police. KOJC. Kaya nga, pagka umikot ang gulong, lahat ng involved ng official, sa KOJC, pati yung DLD, dapat yun, imbestigahan ng People's Court. Paano kung senador na yung DLD dati? Wala. Imbestigahan pa rin. Kasi kinakailangan... Ang taong bayan nag-report. Violation ng Constitution, ang linaw. Oo. Kinakailangan yan, lahat sila. So, ibig sabihin,
pwede natin sila i-charge na Article 2 of Section 5 for the violation of 1987 Constitution. Culpable violation of the Constitution. Meron pa siyang mga, ang dami pang violation of public trust nandiyan sa Ako, delikado pala itong gobyerno na ito. Ang daming violation. Maraming violation, kaya nga maano tayo. Oo. Mga gag yan. Alam mo, ang problema kasi, hindi nyo naintindihan yun. Yung mga tarantado yung mga nasa gobyerno. Tinatuwid natin. Oo. Kaya pagka kami lumipas, bahala kayo sa buhay nyo. Pag lumipas yung aming galit, Basta, hindi naman galit. Hindi galit. Hindi galit. Nasa katwiran. Oo. Lumipas yung aming katwiran, bahala na kayo sa buhay nyo. Tinatuwid natin Tapos nung tatawanan ka, sisiraan ka, Tapos yung blacker. ka, hamunin ka, putang inang yan. Tapos walang nagtatanggol sa atin. Hindi, meron naman. Meron naman. Meron naman. Kaya lang, kukunti. Dapat marami pa. Para wala nang aangal. Basta sa akin, tayo, pagka tumayo tayo, pagka sumunod yung gusto sumunod, yung ayaw, di bahala kayo sa buhay nyo. Bahala na tayo. Pero, we will sure na maging tagumpay tayo. Magiging tagumpay tayo. Malinaw sa taong bayan. Malinaw sa Constitution. Malinaw yung sa Constitution, sa taong bayan, hindi natin alam. So, mag-declare na tayo ng pan. Ng People's Government, People's Court. Kailan natin i-celebrate yun? Ang People's Court? Oo. Hindi ka pa nga tumatayo Ganun. Hintayin nyo kami pag tumayo makinig kayo, mag-observe kayo sa amin laging. Pag sinabi namin na we will read the Constitution. Bye. We will read the Constitution. Yun na yun. Andam na kayo. Ano? We will? Pag nagsalita na kami sa mata, at magsalita na kami sa video, mag-andam na kayo. Ano yung andam? You prepared for people power. Okay. Dito na tayo sa Section 6. Ayan. Section 6. Ano? The separation of church and state shall be inviolable. Kayo JC pa rin. So, bakit tinabi na natin yung church? Dapat si Kibuloy lang, kinuha nila. Bakit? Yung church. Bakit binira nila yung KOJC? Bakit hindi binibira yung INC? Bakit hindi binibira yung mga Muslim brothers natin? Kasi hinaya nila. Bakit? Kasi si Pastor Kibuloy nagre-represent ng KOJC. Yung si Pastor Kibuloy supporter ng Duterte. So ginawa nila, wirecognize yung patas para tirahin lahat ng supporter ni Duterte. Sinsirahin. Kaya, ngayon, hindi mo maiwasan, may follower si Pastor Kibuloy, niyari ang po. Pati sila nadamay. Minamatay pa Utangin ng mga yan. Kaya dapat, lahat yan talaga na-involve yan, kasuhan. Para lang, hindi pwedeng sagot yan na sumusunod lang kami. Hindi pwede You violated the Constitution, you swore to uphold the Constitution. Dapat yan talaga, kasuhan lahat. Kung kinakailangan i-separate from the service, we don't care na kahit 10,000 na pulisya ko, 8,000, 6,000, 5,000, ouch, sakit mo. 5,000 na policeman But kinakailangan kasi merong disiplina. Hindi pwedeng yung, kakamot yan ang ulo. Musunod lang kami, hindi na. Tangina nyo. Hindi natin kailangan ng ganyang klaseng polis. Hindi natin kailangan ng ganyang klase. We, the sovereign Filipino people, tayo masusunod. Okay. Na kung may mali, kasuhan. No? Sila, kinakasuhan ako. Anong mali ko? Inalagay ko sa tama. Ang mali mo daw, ang sabi nila, nakakasira ka na sa gobyerno. Sabi nila. Putang ina nila. Anong ginagawa nila? Sila kaya, Ano yung ninanakaw nila? Nagnakaw ba ako? di ba sila Nagnakaw ba ako? Sa pakingkit Anong ninakaw mo? Tayo yung pera pa nga natin, nilalabas natin Baka sa'yo mabusok niyo na bro. Parang hindi na. Nakuha yung pan mo. Alin? Yung sa'yo. Ayun o. Okay Ay, bakit ano nangyari? Naggalaw. Ay, ano ba? Ginalaw mo Hindi. Nag-usap siya. Pero bago na sa pag-iangat mo. Okay. Ayun. Natago. Okay. Kanina pa ba?
Hindi ko napan. Pero napansin ko ngayon lang. Nakikita ko siguro mga 2 minutes. Well, anyway, yun yung nakakainit ng ulo, pero kung titignan nyo, wala sila sa ulo. Ginagamit nila yung konstitusyon, yung batas natin, para balik ka rin tayo. Balik ka rin ako para matakot kayo. Kaya natin dapat pag-usapan. Ano ba yung binabayad? Nakakailan pa lang tayo. Sige, tulog na tayo. Tama na yan. Nakapa nito state policy. Hanggang 23 yan Oo, nakapa 23. Ilan na? 26? Hanggang 28. 28 pa. Sige, pwede naman tayo tuloy bukas. Bukas naman to. Ano na yung... Ilang minuto na ba ito? Hanggang 10 tayo. Okay, Ilang minuto na ba? Kitang-kita yung mukha. 1 oras. Okay na pala eh. So, ulit? Nasaan na tayo? 6? Hindi, last na tayo sa kwan eh. Sa simbahan, Separation of Church and Yun na, number 6. Last yan sa Declaration in Principle of State Policies. Ito naman, susunod, State Policy. Yun, sige, State Policy. Hanggang 10, hanggang 15. 7 to 15, okay. Numbers 6 to 7, State Policies. The state shall pursue an independent foreign policy, foreign policy in its relation with other states. The paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest in the right to self-determination. User on 6 on 7. Yan na sinunod ni Duterte. Independent foreign policy. Now, ito lang ang importante dyan if you go for an independent foreign policy, meaning you are a neutral state, yan ang posisyon ng FGF. Neutral tayo. But by being neutral, kinakailangan meron kang capability. That's why you have to have a strong armed forces. Kaya nga ako, ang aking sinusuportahan, ang idea is to have a 1 trillion budget para sa armed forces for the next 10 years, renewable for another 10. 1 trillion or 20% of budget, whichever is higher. 20% of annual budget, mag-budget ka ng 5 trillion, 20% nun is 1 trillion. So, yun yung benchmark, 5 trillion, 20% armed forces. But, merong provision kasi sa Constitution na dapat ang main expenditure mo is yung education. Gusto ko maintindihan ninyo na the Constitution was written in 1987. At that time na yung mga nagfe-frame ng Constitution, iniisip na left behind yung education. Kaya yung mga Pilipino, tungangong ang Pero kung titignan mo, 40 years after, mas tungangong ang Pilipino. Something's wrong sa educational system natin. Sara Duterte was doing it right, kaso nga na umalis, sayang eh. She was doing it right na eh. Ang problema, sumingit itong gobyerno na sinisira siya. Gago eh. But anyway, hopefully yung susunod na Secretary of Education, kung umikot ang gulong, should be able to understand na ang laki ng backlog ng ating educational system. Ang laki ng, ewan ko ikaw ba palagay mo yung education, ang inisip nila bata lang, yung tatay ka at nanay, hindi ka pwedeng i-educate. Kailangan yun. Para yung pamilya, pag-uwi ng bata, nagtuloy-tuloy yung kanyang or yung education nag-start sa pamilya, para pagdating sa eskwelahan, tuloy-tuloy, di ba? And then pagbalik niya sa pamilya niya, pag-uwi, nandun pa rin. So, kinakailangan yung mga magulang, dapat meron ding yun eh. Tama yung pinasa mo. Kasi nga, sabi ko nga, lumaki ako sa barangay. Ang mga anak, pumapasok sa school. Ang ibang magulang, wag ka muna pumasok, marami tatrabahoin tayo. So, kulang sa education yung magulang. Kasi hindi niya binibigyan ang importance sa anak niya. Hindi niya alam, hindi future, yun yung makatulong sa pamilya nila at sa bansang Pilipinas. So, dapat ma-educate talaga ang pamilya rin. Yung bata nga
Yung bata nga, babawal yung mura-mura sa eskwelahan. Oo. Sabihin ng teacher, bawal ang profanity. Oo. Pag uwi niya, yung lola niya, yung tatay niya, yung nanay niya, putangin na mo ka, saan ka? Bakit gabi ka na dumating? Putangin na mo ka. Anak ka ng tatay mo, maglinis ka. Ganun, di ba? Oo. Mumura-murahin siya. Sila, kamusta na? Anong napag-aralan nyo? Dapat hindi ka nahuli. So that is immoral of the teacher. Ang masasabi ko lang, if you are in government, kung sino man ang nasa gobyerno, Madam President, bakit galing naman sa DepEd si Larry. So, education starts in the family. No? Education starts with the family. So paano ang gagawin ng gobyerno doon? Ay, madali. Paano? Bakit mo sasabihin sa inyo? Pag ginaya nila, Oo. dapat tayo mag-implement doon. Ano yan? Libre? Okay. Puro libre. Madali yun, madali. Madaling isolve yung problema na yun. Puro libre ang Actually, ang daming ang dali naman talaga isolve ng problema. Alam mo, sir, hindi mo pa alam. Hindi ko pa alam. Hindi mo pa alam. Lumaki ako sa barangay, since second lieutenant up to colonel. Ang mastery ko, barangay. So, nakita ko ang problema talaga, yung pamilya. Kasi na yung family, nag-anak sila, ang isip nila, nag-anak sila para tulungan sila. So, yun ang isang kamalian ng isang magulang. Nag-anak sila daw kasi para matulungan sila. Yung baliktad standard ng mga nauna na mga generations, 12 ang anak eh. 10, 12. Okay. Yun ang yaman nila. Pero nung ako naging sundalo, ang focus lang namin is insurgency. Ito yung problema, paliwanag, back mo na lang. Ito yung insurgency ang aming mission sa military. Pero pag ako nagpa-implement all aspect, education and criminality, ipinapasok ko doon sa mission ng military. But normally, ang mission primarily is insurgency. Pero lahat ng bagay, kinuha ko na. Tamaw ng pulis, kinuha ko. Mayroon pa nga isang pari, dagdag ko lang sa pito, no? Mayroong isang pari, sir. Pari. Oo, barkada ko yung pari. So, kung ako ay lalakero, siya number 1 sa kababaero. Nagbantay pa nga ako sa kwalit. Sa ginagawa niya. Ginagawa niya doon sa... Kaya ka pala naging sa kumbito. Kaya ka may sisikapin. Hindi. Nakabantay na nga lang ako eh. Nung sa ako pa. Hindi alam niya, gininto ko na niya. Okay. Sa kumbito. Ako, mabait ako eh. Mabait ka. Itapusin ko lang mo ito. Sa Kristan ako. Ako tagabantay. Ngayon, ang masaklap na nito. Masaklap niya. Sabi niya, Padre na tawag sa akin, Padre, huwag mo naman trabaho, huwag mo na pakialam yung drugs at saka waiting. Hindi ka naman pulis eh. Sabi ko, alam mo, kaibigan, Father, kaibigan, alam ba ng taong bayan na hindi trabaho ng kasundaluhan niya? Alam ba nila yun? Hindi nila alam. Kasi ang alam niya sa military, kaya niya sakupin ang trabaho ng pulis. Yun yung pagkalam ng karamihan. Kasi nga sa mga lalong mga far-flung areas, ang naintindihan na pag militar at saka polis, parehas lang ang function. So huwag mo na pakialaman. Magkaibigan naman tayo. Huwag mo na pakialaman yung drugs at saka yung waiting. Bibigyan naman kita. Sabi ko, Father, hindi ba ako mabibili dyan? Sabi, ganito na lang kasi magkaibigan tayo. Pero tolerating pa rin ako. Tolerating pa ako. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Pag nahuli ng tao ako, huwag ka nang lumapit. Ayaw ko na sa'yo, tolerating ka. Hindi, pero sinabi ko sa kanya, pag nahuli ng tao ko, huwag mo nang i-ating na ayusin kasi hindi maayos yun. Hindi mo kami at saka yung tao, hindi mo rin mabibili kasi takot sa akin. Okay. So nangyari yan, may isa pa, sambungan. Ang may-ari ng sambungan na illegal. Congressman. Tanga, sabi ng isang tao, Ilonggo. Sinugod niya sa sambungan. Sabi ni Lieutenant Letran, lahat hulihin kahit sino. Wala congressman. Sabi ni Lieutenant Letran, bawal Ay, bahala kayo, bahala si Letran kay congressman. Sabi niya. Kaya lahat tututo lang dapat.
ang natatawa ako dito, sir, ito nakakatawa. Pag si Peter na dyan, si Peter dumarating, pati yung dyan, talon. Takot sa'yo. Takot yung dyan sa akin. Dyan sa'yo na, natakot sa tinginte. Hindi siya natakot sa papaya. Kabataan natin, ano, siga-siga tayo. Siga tayo. Patatawag mo yung mayor Wala. napatawag mo na yung mayor. Wala, hindi. Pag narinig nila yung Mitran, ay, naku. Oy, mga gamay nun, pasensya, marap ka mo, sito na, no? Taga-gamay nun din sa Samar. Nakila ka mo kay Lieutenant Mitran, adi na ko yan na di rin na probinsya, di rin na bungtong akong ginaatuhan ko, hindi national government. Testing ko yan, taga-gamay siya, sa gamay. Yung Pacific Town, ako, pakidinig na yung Mitran, tayo ko lang. Mag-iwas kayo, iwas. Iwas. Kasi, yari kayo, upakan kayo. Okay, sir. Ha? Okay. Ay, tuloy na natin bukas kaya. Bukas na lang? Sige, Bukas, nasa section 1, tanda mo. Hindi, nasa sakon tayo ito Section 2 na tayo eh. Ano? State policy. Okay, state policy. Sa article ano na? Hindi, 16 yata. Ay, Yung article ano? 7 na. Article? 9 na tayo sunod. Article 9, okay? Okay. O, sige. Article 9, bye-bye. Good night, good night. Good night. Bukas naman. Ah. Bukas naman.